Yun, good morning sa ating mga ka-MUG at sa ating mga kabatas at syempre sa ating mga ka-UB. Isang magandang umaga sa inyo lahat at welcome sa panibago nating video reaction. So ito yung na-feature to ni Mang Rene, ni Teacher Mark at ng iba pa nating mga vloggers ng kabatas siyempre react din tayo. Kasi title pa lang nakakatuwa na eh. Itong title ni Iparas kay Paras, Secretary Paras. Sa Dole ba ito si Iparas? Pambabalahura ni Chupaing Tulfo. medyo double meaning yung kanyang title, no? And ayun, ito si Paras, tingnan ko ibang video niya, no? Sa umpisa, medyo contrast siya dun sa hearing para kay Kibuloy. So yun, nilang medyo sa kanya, no. Pero dito nakakatuwa na hindi lang tayo, no, na mga kabatas, mga individual vloggers ang nakakapuna ngayon sa pag-grandstanding nitong si Chupaing. Ayon sa kanila, Chupaing. Ginagaya ko lang. And ayun, nakakatuwa dahil pati mo mismo mga matataas na tao, may mga matataas na posisyon sa gobyerno, napapansin na itong ginagawa ni Chupaing dito sa ating Senado. At dun sa kanyang sa kanyang RTIA, Rapid Tulfo in Action. So ayan, panoorin natin to kung ano yung komento nila against Rapi Tulfo or Chupaing, sabi nila. Maliban dito, paring Eli, paring Ado, na-miss ko ngayon si Eli, wala pala dito mayroon pang kabulastugan nangyayari sa Senado. Abahan ako. Ano yan? Grabe kabulastugan talaga, no? They call it kabulastugan. Parang kabulastugan is parang kalokohan. So yan din. Tamang kahihiyan ang mga pangyayari dyan sa aktibidades dyan sa Senado. Mayroon pa. So kahihiyan. Yeah. Kahihiyan. Kaya nga naman. Kung gumagawa ka ng kabulastugan dyan sa Senado. Ang nagbabangayan. Dalawang senador. Ang yung isa, tila hindi daw niya matiis ang init doon sa diskusyon o deliberasyon, ay tumayo. Tumayo at iniwanan ang committee hearing. Nawalan ng pasensya. Nawalang pasensya. At parang batang maliit. Parang parang smart or batang maliit na nagtatantrums tapos pagka hindi mo na pagbigyan maglululupasay. or brat, parang brat. Sino naiwan? Yung nawala ng buhok. Brat, di ba? Spoiled. Parang spoiled brat. Ay nako, Rapi Tulfo. Naiwanan ang isang Ito po ay pinag-usapan namin ay yung nangyari sa Bangayan. Ni Senator Bato de la Rosa, ang chairman ng Committee on Public Order. Nako. At ang isang walang pasensya at grandstanding na senador. Ang pangalan ay Rafael ba? Rafael Tulfo ba ito? O Rapi. Rafi? O Paing. Baka si Chupaing to. Si Alam nila na nag-grandstanding lang and well, binasagan pa nilang Chupaing. Well, malapit naman talaga sa pangalan niya and lahat naman ng pag Rafael yung pangalan mo, medyo madalas mabibiro ka talaga as Chupaing. Ano yan Chupaing. Tulfo. 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 Siguro panoorin muna natin. Panoorin natin ang nangyayari dyan sa Bangayan na yan. Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here
At sinabi nila they were serving warrant. Remember? At meron Yes, hawak na warrant. Sabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak yung warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po Kasi nga hindi maintindihan ni Rapi Tulfo itong nangyari ito kasi hindi niya pinapakinggan yung side ng mga polis. Pagsasalitain niya pero babarahin niya. plano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter? And ayon nga sa ating mga abogado, basta confirm na may warrant, pwede nyo damputin yan, pwede nyo hulihin. No, then to follow na lang yung warrant. Basta meron, pero kung wala ka may pakita, syempre, kaso ka dun. Diba? Ayon sa ating mga magigiting na abogado. Yan. Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsiserve. Di ba binabara niya? Paano niya maintindihan? Nagpapaliwanag pa yung polis. Sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Saka pa. Hindi naman niya alam kung ano yung covert operation. Di ba? Grandstanding talaga. Tapos sasabihin niya hindi tugma. Hindi talaga magkatugma dahil magkaiba sila ng operation noong kernel na sinasabi niya. Ay mali, sorry. See, sandali, hindi. I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your Dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Medyo forward na natin to. Nyo, the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. Hindi lang itong tulpo na ito. Ano bang pangalan ito? Chupaeng? Chupaeng. Chupaeng tulpo. Ha? Hindi lang pambabastos. May bago na naman tawag eh. Kay Rapi Boy. Pagmumura sa mga testigo, mga guest. Ito, demanda nyo to. Di ba? Kasuhan nyo rin to. Mga palaya. Rapi Tulfo, kasuhan mo rin to. Di ba? Tinawag ka pang Chupaeng. Kasuhan nyo rin. Tapos yung mga palayagang, i-debunk nyo to. I-debunk nyo si Secretary Paras. Diba? Sa Senado, mga resource persons. Ngayon, nag-graduate na. Ang iniinsulto, yung kanya ng kasama na senador. Yung peers na niya ang talagang brat itong tao na ito at tumayo, nag-walk out, ang karamihan sinasabi, nag-iinarte na naman ito. Pinapalabas niya na siya yung Robin Hood, defender of the poor. At yung mga tao na ikangay inaapi daw ang mga pobre ay mga mga salbahe daw. Maski nag-i-explain pa, nagbibigay pa ng kanilang testimonya, explanation. Hindi siya nakikinig. Kasi made up na yung mind niya. And ito, kasi yun nga, made up na yung mind niya, di ba? Parang yung may kung ano yung nasa utak niya, yun na yung gusto niyang marinig. Di ba? Yun nga, no? Masyado siyang galit sa mga pulis. Masyado siyang bitter.
pagdating sa polis, no, parang wala siyang tiwala sa polis. Kung ganun din lang, paano pag naging presidente, alisin niya yung polis? Pag presidente na siya na lang magdi-decide lahat. Halimbawa lang pero wag naman sana. No, wag naman sana maging presidente to. Kawawa tayo talaga. Yung mga tulpo natin talaga tanga-tanga lang talaga yung mga tulpo natin. Hindi nila nakikita yung mali kasi nga fanatic eh. Diba? Mahirap talaga pag fanatic Hindi mo na makikita yung mali nung iniidolo mo. Tingnan natin si Senator Bato. Masyadong mahinahon at very educated at napaka-respetado. Nire-respeto ang mga kapwa niyang senador. Hindi tulad nito. Which is tama naman. Ganoon naman talaga dapat, no? Kasi nga, sabi nga nila, no, may pinag-aralan si Bato. Ito si Rapi Tulfo, wala naman talagang pinag-aralan. Wala naman talagang tinapos na kagaya ko. Isang nag-iinarte. Pero kung di ako kasing bastos ni Rapi Tulfo, kahit di ako nakatapos ng pag-aaral. Pakinggan natin si Bato de la Rosa. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yun nga, dapat pinitindi nyo kasi ni Tulfo na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Kasi nga, ito si Senator Bato rin. Di ba nga, kitang-kita mo naman ayos silang pagpaliwanagin? Yes, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yun. Yes, Your Honor. Yun ang hindi naintindihan ni Rapi Tulfo. Mga Tulfonatics, di ba? Yun ang hindi naintindihan ng idol nyo na magkaiba sila ng operation. Magkaiba. Ito ang magsiserve ng warrant, kaya ito may hawak ng warrant. Ito sila yung surveillance. Kayo rin kasi hindi nyo rin naintindihan kasi nga tatanga-tanga kayo. Di ba? Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman magsusurveillance na kayo uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. Ganun lang yun. That's one. Forward na natin to. Mahirap yung ako. Hindi naman pwede yan. Pambabastos yan sa mga resource persons. At without saying, pambabasting action. Wala akong dito mag-walk out. Walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, andyan na yan. The most insulting action by a colleague to another colleague is walking out. Yeah. And di ba sabi niya binabastos daw, binababoy daw binababoy daw ng mga pulis ang Senado. Binabastos. Sino ngayon ng bastos? Sino ngayon ng baboy? Di ba? Ewan. sabi ni Bato, hindi naman pwede yan. Pambabastos yan sa mga resource persons. At without saying, pambabastos na rin yan sa kasama mo. Those are uncivilized kasama mo sa komite. Uncivilized way of doing things. Worse pa ito nung diba? Uncivilized. Napaka-uncivilized ni Chupaeng. Which is totoo naman, nakikita naman eh. Itong mga tao ito, yung mga pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan itong mga ito, nag-aral to sa mga tataas na eskwelahan, mga dekalibring eskwelahan. Diba? Hindi kagaya ng Rapi Tulfo, wala naman tinapos. So alam nila na kung uncivilized ka o hindi. Si Rapi Tulfo hindi niya alam yun. Ako nga, alam ko pinag-aralan, pero alam ko pag uncivilized ka o hindi. Diba? Nagsasalita siya na bastos, na bastos yung mga pulis. Pero siya, ano ba siya? Diba? Yung ayaw niya, ginagawa niya. Yung alam niyang pangit para sa kanya, nababastos siya, ginagawa niya.
Siya mismo, ibig sabihin, ayaw niyang gawin ng iba. Siya lang may gusto na, kumbaga, siya lang may karapatan. Siya lang may karapatan magmura, mambastos. Siya lang may karapatan. Diba? Siya lang may karapatan mag-criticize. Siya lang may karapatan na i-mock yung mga tao. Kami mga small vlogger, si Atty. Libayan, walang karapatan. Kasi pag ginawa namin yung ginagawa niya, kaso nga abutin mo. Diba? Ganyan ka walang kwenta ng tao na to. Kakilala ko na I forgive him and I even withdraw my case. Ganun ang asta noon, pero mas worse ito. Ha? Oh. Anong masasabi natin, paring Ado, dito sa pagkakabrat at pag-iinarte nitong isang senador na ito? Di ba yung pag-iinarte pa lang, napakalaking insulto na yan. Nag-iinarte ka. Ang tanda-tanda mo na. Nag-iinarte ka pa sa Senado. Nagsenador ka pa. Ayaw mo makriticize ka. Ayaw mo nababastos ka, pero bastos ka naman. Wala ka naman nagagawang batas. Ang yabang-yabang mo dyan sa Senado. Ikaw yung may pinakamaingay dyan. Yung mga senador na marami nang nagawang batas, ang tatahimik lang. Ikaw na wala ka pa nagagawang batas, merong isa bagsak pa, palpak pa. Gastos na naman ng gobyerno, gastos na naman tayo. Ikaw yung pinakamaingay. Tapos ikaw pa yung pinakamaarte. Ikaw pa yung akala mo bata na pag hindi na pagbigyan maglululo pa sa'yo ganyan sa Senado. Magwo-walk out ka. Wala kang pakialam kung may insulto yung kapwa mo senador. Di ba? Ano masasabi mo? Yan ang hindi ko maintindihan sa ating mga mambabatas, no? Mambubutas. Patay na ang statesmanship. Patay na ang parliamentary spirit. Alam mo itong tao na ito? Wala tayong hearing na hindi nakita ang palaban. Si Cynthia Villar, pinatulan. Si Pia Cayetano, pinatulan. Ha? Si Nancy Binay, pinatulan. Showing na siya pinakamagaling eh. Di ba? Putya yung mga kinakalaban niya, puro matatalino yan. Si Cynthia Villar, si Cayetano, oh my goodness. Di ka obra dyan sa mga yan, si Ligarda. Di ba? Magaling ka lang mambara eh. Nang kausap mo eh. Oo. Oo. At ito na naman si Ginoong Bato de la Rosa. At hindi pa natin malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan nito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Parang ano masabi? It might be a personal choice on his part. Pero pag ako senador at may programa ako sa YouTube o biski sa radyo, siguro hindi na muna ako magpuprograma. Kasi yung hearing niya nag-i-extend dun sa media. That brings us to the issue of conflict of interest. Oh. Ama si Atty. Claire. That is conflict of interest. Di ba? Ayon kay Atty. Claire, pag nanakaw ng oras yan. Mayroong isang instance dito. Barahin nyo to. Ang palayagang. Conflict of interest na ginagawa ni Rapi Tulfo. Yung hanggang Miyerkules ka lang sa Senado and then Thursday, Friday sa radyo ka, sa RTIA ka, na foundation. Di ba? Kaya yung director ba or supervisor ng PUBG na in-interview niya. Sa ano yun? Tinatakot niya. Sa labas. In-interview niya sa radio program niya. Since ayaw dahil naghintay pa ng go signal. Siyempre may amo yun yung secretary. Yes. Sir, hindi mo na, sabi niya, sige. Magpapile ako ng resolusyon, iko-contempt kita. Sa Senate, iko-contempt kita. Ikaw ang personalistahan ko, sabi pa niya. Radio program yan. Pare, ginagamit ko yung radio program mo para kumalap ka ng maraming pera sa YouTube. Di ba?
Kung ano yung alam natin na mga small vloggers dito sa YouTube, kung ano yung mga alam nating mga kabatas, alam din nila. Diba? Ayan na. Rapi Tulfo, Chupeng, ano? Sagutin mo tong mga to, ipatawag mo sa Senado, pahiring mo. Oh. O kaya, tawagan mo sa RTIA, itong mga to. Ewan ko lang kung ano mangyari sa'yo. Popular mo yung ano. And that's conflict of interest when you use your influence and power as senador para takutin mo yung mga... Yes. You're using your power to enhance... Obviously. Pag ayaw sumagot sa tawag niya sa RTIA, tatakutin. Papatawag ka sa Senado. Gusto mo? Papatawag ko siya. Gusto mo? Ha? Gusto mo? Papahiya ka doon. Enhance your career as an announcer. Well, you have monetary consideration. Well, you have a monetary consideration. Kasi tuwing nag-action ka, nagtutulpo ka, gumagana yung YouTube metro mo. Tapos gagamitin mo yung makinig ka Rapi Tulfo. Tsupay, makinig ka rito. Totoo lahat ang sinasabi nito. Ba? Senador mo para takutin ito, para makakuha ka pa ng ibang mga information. Kung itong tao na ito hindi sasagot, tatakutin mo na ngayon bilang senador ka na, sige, so that you can get more information and you use those information to enhance your career as an announcer. Hindi ba kapag ano yan, masamang tema yan? Oo, masama pala yan. Bakit hindi mo alam na masama yan, Rapi Tulfo? Tapos ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang pinakatama. Sa tingin mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamabuting tao. Masama pala yung ginagawa mo. Ibig sabihin, masamang tao ka pala. Diba, mga Tulfo fanatics? Masamang tao pala tong idol nyo eh. Kasi nga gumagawa ng masama. Pag ang tao gumagawa ng masama, masamang tao yan. Diba? Masamang aksyon yan. You're using your senator where you are paid by the government, where you are paid by the people's money. Tax. Tapos tatakutin mo iko-contempt. Binabayaran ka namin. Di ba? Binabayaran ka namin. Ano ginagawa mo? Pag nakritis ka, magdidimanda ka. Diba? Pinapasahod ka namin, Rapi Tulfo. Tapos pag nakritis ka, galit ka. Sabi nga ni Miriam Defensor, batikusin nyo sila. Lahat ng politiko, batikusin nyo yan. I-criticize nyo sila. Dahil pera ninyo ang ginagamit nila. Pera ninyo ang sinasahod nila. Kaya may karapatan kami na mag-criticize. Kung sasabihin nyo, sinisiraan kayo. Sasabihin ninyo, may okay lang mag-criticize pero wag lang sumobra. Hindi naman kami sumusobra eh. Alam naman namin yung kung kailan kami susobra. Constructive naman yung ginagawa namin. Napagbati ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Nag-iisip ka ba, Chupaeng? Conflict of interest yan. Tama ka nga, paring Ado. Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Yeah, na kung ikaw ay mayroong lalo na napakataas ng katungkulan mo sa gobyerno, you are in fact in the top bracket of the three branches of government, no? Kumbaga cabinet level sa executive, sa judiciary, nandiyan ka na sa Court of Appeals pataas, dito naman sa legislative, you're on the level of a congressman or a senator. Bakit tuloy-tuloy pa yung radio program at social media program? And you're being a senator to instill fear among your resource persons in your radio program. Di ba? Conflict of interest. Ginagamit mo yung kaya ka tumakbo senador para magamit mo sa programa mo. Hindi para makagawa ka ng batas.
Di ba? Ginawa mong extension yung Senado ng RTIA. Ginawa mong branch, ginawa mong, di ba, satellite. Anak ng tirado. Tapos tatakutin mo yung mga resource person. Pag may nagreklamo siya, ay sumagot sa'yo nung inireklamo sa RTIA, tatakutin mo. Napatawag ng Senado. Di ba? Para makakalap ka ng mga ibang information, sasabihin mo, iko-contempt kita, ipapakulong kita pag hindi ka... Juris yun eh. Pag hindi ka magsasalita dito. Bakit sinabihan niya yung PAMBI official? Oh. And that is not the only time. He's been doing that several times already. All the time. During the time when he was already senator. Foul yan, pare. That's a foul. Sana sir, kasuhan nyo. Sir Paras. Foul. Anyway, pagkinggan natin si Marlica kung anong assessment niya sa ugali mo, Mr. Tulfo. Ito. Ayon dito kay Tulfo, Mr. Chair, aalis na lang ako. Ito ang sabi. Yun lang si Bukeke. Nagbase sila kay Bukeke. Hindi tuloy natin. Pwede na yan. ni Tulfo daw. Hindi ko matiis. Nakikita ko na magagalit dyan si Direk Neto. parang ito mga pulis pinagloloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya ito. Diyos ko po, hindi mo kaya? Nag-resign ka na. Hindi mo pala kaya maging senador eh. O doon ka na lang kay Lisa. Kasi lagi ka naka-backdoor bribe. Pakay ng Tulfong to. Ano pa sabi niya? Ganyan pa man, nagpatuloy pa rin ni De La Rosa ang hearing. Sabi ni De La Rosa, naintindihan daw niya ang mga polis na hindi raw pwedeng naka-uniforme ang mga ito kung magsiserve ng warrant of arrest dahil baka mabulabog daw sa lugar. At sabi pa ni De La Rosa, naintindihan daw niya na yung procedure na yan kasi ginagawa niya. Forward natin. Ganun daw talaga. Kinukwento na lang niya yung nangyari. Pag nag-serve ka ng warrant. So, sinishare lang natin itong blog ni Marlica. Nakita natin sa public domain at sinare natin. At tugma naman dito sa issue na sinasabi ni Marlica pagka hindi niya kursunada, pagka binubuljak, minumura. Pero dito naman sa tungkol sa sweepstakes na bata-bata ni First Lady, binibaby daw. Pero doon kay Bato, galit siya kasi binibaby daw din yung polis. Binibaby ni Bato. Mga kababayan, mga kumpare, ito po, husgahan nyo na lang kung gaano itong tao na ito, kung gaano ang ugali. Ito, mayroong isang video tayo ipakita. At dito pinatulan siya ng binabastos niyang pulis. Ito, pakita natin ito. Subukan mo ako, tingnan natin, makukuha ko tong bata. Ikaw hindi mo kayang kunin, chief of police ka, ako hindi, civilian ako pero kaya kunin. You can do it. You do it. Then in that case, you're not supposed to be a chief of police. I'm very sorry, sir. You don't deserve to be called a chief of police. For me, I'm so sorry, Colonel. Nakontenta natin to dun sa nakaraan pa. Siguro mga 2 months ago. Tawagan nyo ngayon Kamkrame. Sorry, Colonel. Back up. Sorry. Meron po tayong proseso. I know the process, sir. But sir, you can Pwede ko bang i-drug yung tao ko para i-personal nilang buhay yan? Sir naman, I know personal buhay. Pero sir, he committed a crime. Sir naman, sir. There was a crime committed. Niya. Then sir, meron tayong proseso, Mr. Tulfo. A crime was committed. Dapat maging general to si Rodel Pastor, Then you are responsible to your man. Wala pang may file na kaso. Sir, it doesn't matter. Sir, I'll give you an example. Halimbawa, ako po, yung tao ko, kasamahan ko sa RTIA, may ginawang kalokohan. Nag-observe kami ng proseso. Well, sir, kukumpara mo pa sa RTIA, pulis yan. Iba ang nila. Di ba? Iba yung batas mo, iba yung batas ng mga pulis. Sa iyo yun, pwede. Kahit na tanggalin mo si Odette yan, utusan mo si Odette na kahit na susunod sa iyo yan.
Yung pulis ba yan? May sinusunod silang proseso. Ikaw kasi ayaw mo ng proseso. Cut the proseso. That's the reason some Exacto. people come to me because I deliver result. Assumption mo yan. Assumption mo yan. May proseso tayo, may batas tayo sinusunod. Assumption. I'm not assuming here. Ako po, marami ako napatunay. Ikaw, Imagine mo, may batas ka, ayaw mo sumunod sa batas. Di ba? May susunod tayong proseso. May batas tayo, Rapi Tulfo. Mambabatas ka. Mambabatas na walang alam sa batas eh. anong napatunayan mo sa Las Piñas? Have you done anything in your life? Come on. Ako. I've done so many things. Yeah. Kasi kaya ko mag-deliver. Ikaw, what have you delivered? Magtatanong lang kayo Tao mo, kung hindi mo yung kaya? proseso, ano yung nangyari. Tapos ngayon, sasabihin No, sir. mo, ang lalait No, sir. ka. A crime was committed by your man. No! You judge me. That is a Sinasabi mo, crime, weak ako. sir. Bakit mo? That Anong is a karapatan crime. mong The sabihan fact na weak ako? kukunin niya yung bata at sabi niya, hiramin lang, eh, Anong then pinangin karapatan niya. mong sabihan mo kung weak leader ako? Because that's my opinion. I'm entitled to my opinion. You can say anything against me. Wala na opinion, oy. Nambubuli ka. Opinion. Nakikisuyo ka eh. No, sir. No, you're a public servant, sir. You're a public servant. Huwag ka dapat magbalat sibuyas. Public servant ka, sir. And I'm entitled to my own opinion. Entitled. And you can also say anything Entitled. against me. At tatanggipin ko yan. Dahil you're entitled to your opinion. Nakisuyo ka para Tatanggapin mo? Inikriticize ka nga lang, nagdidimanda ka na. makausap yung tao. Ngayon sasabihan mo kung weak leader Nakisuyo ako. ko para sabihin sa'yo, yung Bakit? tao mo gumawa ng Alam mali, mo ba disiplinahin mo yung tao mo ginagawa gumawa ng ko mali, dito? sir. Mali yung tao mo, sir. Hindi ikaw Hindi, mali dito, mali ang tao mo. ka. Pero however, sir, para kinukonsinti Nanlilit mo. ka. Masyado kang maliit ng tao. You judge me. Sir, nanlilito ko ng tao doon sa mga hindi gumagawa ng kanilang trabaho. Tamo? Anong hindi magiging kernel niya kung hindi niya ginagawa yung trabaho niya? Mag-isip ka nga. Ano ba dapat kong gawin doon sa Sir, yung mga gumagawa ng trabaho, trust me, pinupuri ko po sa dito in high heavens. Wow. Magaling ko akong pumuri. Kung magaling ko akong mambatikos, mas magaling ko akong pumuri. Marami na akong nakakalam dyan. namin yung asawa, nag-decide yung asawa no, na mag-file ng kaso. Oh, ano sir. bang mali doon? Dumadaan tayo sa prosesyo. Tapos sasabihin mo, weak No, leader sir. ako. Kasi, sir, sir, eh. Oh. tao mo kasi yan, sir. Meron tayong korte. Oh, kita mo ha, isa example 'yan. Criminal na daw yung tao eh, wala pa nga sa judge. Tapos gusto pa niyang i-usurp yung power ng judicial system eh. Ha? Punong-puno daw ang docket ng korte. Yung program daw niya parang Punong-puno. Tapos siya magkakaso ng ng 60 kaso. Ay, nako, tumutulong daw ang RTIA para mabawasan yung kaso sa korte. Ito na siya naman, dagdag ng dagdag. O, di ba? Anong klase yan? Rapi Tulfo, Chopeng. mabawasan daw yung at ipipresume na niyang kriminal. Sabi nung polis, wala pa ng kaso sa korte. Dinajudge mo na naging kriminal na yung wala pang akusasyon. So, isa yan sa mga... Parang yung kay Hontiveros. Parang Hontiveros. Sinarge na si Sinarge na si Kibuloy ng Iba na yan. I-forward natin. magpapakasal. Pinipilit ni Tulfo na itong tao, Oh my God. ituloy yung kasal. Nakikita mo nagiging katawa-tawa ka. Rapi Tulfo, Chopeng. Nagiging katawa-tawa ka sa mga taong may pinag-aralan, sa mga taong sa gobyerno. Diba? Yung mga senador, nagiging katawa-tawa ka sa mga yan, hindi lang nila pinapakita sa'yo. Pero pinagtatawanan ka nila. Diba? Kami nga, mga ordinaryong tao. Mga pobre kami. Ako, mapobre ako eh. Nakikita ko yung mali. Ikaw yung sarili mo, hindi mo makita yung mali sa sarili mo. Hindi mo alam, nagiging tawa-tawa ka na. Pwede kasal yan may prerogative. May batas naman kung hindi mo na tuloy yung kasal, pwede kang sampahan ng kaso or pwedeng damages. Pero, tingnan mo, binabastos niya yung dinatawag niyang duwag. Ito, pakinggan natin. Okay, nasa yung telepono na si Private First Class
Raymond Canlog. Ito, si Canlog. Ito yun. Ito yung sundalo na sinubo niya yung sarili niya, sinabihin niya ang duwag. Pero siya. Tignan nyo ito, boomerang to sa kanya itong pinagsasabi niya rito. Canlog. PFC Canlog, magandang umaga po, sir. Sir, magandang umaga po, sir. Pwede mamaya na lang, sir, kasi nandito po ako sa town ba? Duwag ka, sir. Nakakatakot ka. Baka pagdating sa enkwentro, iwan mo yung mga kasama mo. Halimbawa, may bakbakan na, nakakita ka ng kalaban, baka tumakbo ka, karipas ng takbo, iwan mo yung boots mo, takbo ka. Kawawa na may mga kasama mo, iwan mo, dahil duwag ka. Siguro, habang nagbabarilan, tatakbo ka, sabay. Ikaw kaya isubo sa barilan, Rapi Tulfo. Ano sa tingin mo? Yabang-yabang mo magsalita Siguro, sigaw mo, mama, nandito ng kalaban, tulong, mama. Hindi nga. Sabay sabay sound effect na gano'n, patawa. O dili kaya nakatalok bungkat, nagdadasal, tapos tinatawag mo mama mo. May ginagawa ko lang biro yan, pero hindi ka bagay maging sundalo sa nakakatakot ka. Ito ipaparating ko sa Philippine Army para malaman ng Philippine Army yung pagkatao mo. Hello, Sir Rapi. Nagabiyaya ko, Sir Rapi. Pwede mamaya na, Sir Rapi. May paliwanag ko lang mamaya. Sige, paliwanag mo mamaya. Kasi critical yung pabalikan namin. Ano pa? Critical po yung area na mabalikan namin. Critical. Pwede mamaya na lang. Nako, critical yung mga kasama mo. Baka mamaya merong kalaban dyan, tatakbo ka. Sige, salamat, sir. Colonel Zagala, magandang hapon po, sir. Rafi, magandang damage control, sir, rito. Magandang hapon. Okay, nakarating po sa amin itong malungkot na balita tungkol po kay PFC Raymond Canlog. Ito po inireklamo sa amin na couple of weeks ago. Ano bang nangyari sa kanya? Yes, Rafi. Kahapon, nung July 29, about 5:20 ng umaga, itong unit ni itong 57th Infantry Battalion nag-ooperate, nagkaroon sila ng encounter dito sa Barangay Penditen, dato sa Libo, Maguindanao, Okay. At ito nga ay nag-result sa pagkamatay ng dalawa nating sundalo, So yun yung araw na pinagsabihin niyang duwag, yung itong si Canlog. Diba? Tapos ngayon, damage control itong sitsupaing na to Doon si PFC Raymond Canlog. Okay. Dahil lang sa kanyang quest na kumita sa programa niya dito sa YouTube. Pinakialaman niya yung buhay ng isang babae at isang lalaki. Pakialamero sa buhay, di ba? Tapos kami sasabihin ninyo, kami mga tatanga-tangang Tulfonatics, sasabihin nyo kami nakikialam kami sa buhay ni Rapi Tulfo. Pero si Rapi Tulfo, ang daming pinakialamang buhay. Di ba? Tatanga-tanga kasi kayo, hindi nyo nakikita Na sundalo. Itong lalaki, sundalo, at magpapakasal pero hindi natuloy. Nagsumbong yung babae, pati tapos hinihikayat niyang kausapin in public yung lalaki na kasama kuya na nandoon sa gera. Sa battlefield. Sa battlefield. Tapos sinasabi niya, kasi hindi siya pinaunlakan nung sundalo, duwag ka. Para ka sa baby ka ng mama mo. Ganyan. But he didn't realize na dahil doon sa bakbakan, namatay yung in sacrifice for the country, Mr. Tulfo. He died in the line of duty. Died in the line of duty. In the line of fire. Ikaw, ano bang na-contribute mo? Did you die in any battlefield? Pero yun, namatay. Gusto mo pang pahiyain in public? Pinahiya na nga Diba pinahiya na nga, kaya nga kaya nga pinatunayan sa kanya na hindi siya yung sundalo na sinasabi ni Rapi Tulfo. Diba? Susubo niya yung buhay niya para sa bansa natin. Si Tulfo anong ginawa? Diba? Nasabihin, dami natutulungan. Utang na loob. Utak ayuda kasi itong mga Tulfonatics That person has sacrificed his lives for the Filipino people. Afterwards, tameme siya dahil he finds himself guilty na yung gusto niyang bastusin sana sa kanyang programa ay nagsakripisyo ng buhay niya sa battlefield for the Filipino people against the BIFF
in the line of duty. Oo. Ito, Bayani. marami pa po Ito, na mga bayani. incident. So, pinapakita lang natin ito na mga pinaggagawa nitong si Tulfo, mga kababayan. Oo. Si Chupain. Sino? Chupain. Chupain Tulfo. Ito naman, Akala ko nung una si Chavit Singson. Sino ba ito yung Chavit Singson? mayroon naman banat si Malika dito sa kaulo ni Tulfo, itong Hontivirus, ito. Okay, si Ontiveros, ang background niya sa politika ay anti-mafia. Bigyan ng hostisya yung mga but I don't wanna go on details, mga pala. Kasi During the time of Duterte, wala tayong napapakinggan na smooth sailing. Maganda. Okay, yun, hanggang dito na lang tayo, no? Yun nga, no? Yun, imagine, no? Itong mga taong to na sobrang taas ng sa gobyerno natin, no? Congressman, secretary, di ba? Tatawaging Chupaing itong si Rapi Tulfo. Kasi siguro nakikita nila na wala useless sa Senado diba? Nag-aaksaya lang tayo ng pera kay Rapi Tulfo diba? Walang ginagamit lang niya yung Senado para sa kanyang radio station, sa kanyang programa sa radyo at sa YouTube at sa TV, diba? Ginawa niyang RTIA ang Senado at that is conflict of interest, sabi nitong mga to. Kagaya din ng sinasabi ni Atty. Claire. Sabi pa nga doon sa video ni Atty. Claire, ito ay pagnanakaw ng oras. Kasi Huwebes at Biyernes siya sa RTIA. 3 araw na siya sa Senado. Diba? At ito hindi makita-kita ng mga tatanga-tangang Tulfonatics. Bulag sila sa mga ganitong ginagawa ni Rapi Tulfo na diba? Ginagastusan natin. Pero anong ginagawa? Diba? Nag-iinarte sa Senado. Grandstanding. Itong si Chupaing. Okay, muli isang magandang umaga sa inyo mga Kim UG. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat!